welcome back to my channel sa mga face. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pa hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo because we have another motovlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. At ito na nga, walkthrough muna tayo bago tayo tuluyang magbigay ng feedback about this exciting bike, the Kawasaki H2 2023. And I'll be honest with you guys, konti lang masasabi ko pagdating sa specs kasi ayokong magkamali. Sa mga na-research ko online, karamihan ng mga informations na nandoon ay yung para sa bagong H2. And baka mamaya pang 2026 na model na pala yung sinasabi ko. So, hindi gano yung na-research ko for 2023 model na nasa harap natin. Anyway, actually, tagal ko nang gustong i-vlog or gawa ng quick review itong motor na to. I have some owners na H2 nakakilala ko, pero I really feel na iba yung pag nanghiram ka sa kaibigan mo or kagrupo mo, which is si Eden. Siya yung nasa isang vlog natin, yung feature dun sa Fast Talk natin. So, as you can see, pakita ko lang sa inyo, ang daming stickers. Ito siya, Mama G Adventures. So, if you want to follow her, please search for Mama G Adventures sa Facebook. And ito yung latest sticker na nakabit niya dito sa kanyang H2, Panay Loop, Ride Tour Explore. Kasi, nagpanay loop lang naman siya gamit ang H2. Diba? Tindi. Saka nakakita, loop tapos ang gamit Kawasaki H2. So, going back to this bike, as you can see, ang daming carbon, ano? Carbon lodi talaga to. Kaya isa to sa mga nagustuhan ko talaga nung nakikita ko siya online, nakikita ko siya sa ibang riders or owners. And sabi ko, magkakaroon kaya ako nito someday. I really want to. But then, ang afford ko lang before is the CX-10R. And ngayon, medyo iba na yung mga trip natin. Kaya, hindi pa tayo for the H2 for now. So, ikot lang tayo. As you can see, marami na rin na bago. Itong clutch window. Kinabit na lang niya yan. Ito, kinabit na lang niya. Itong exhaust niya ay third party na. Uy, meron pa lang. Hindi ko ito napansin, Parang dalawang beses ko siya nagamit, pauwi, tsaka sa Bataan. And ngayon ko lang napansin, meron pa pala dito lalagyan ng camera. So, ayan, supercharged, of course. This is a supercharged Kawasaki. What else? Ano pa bang nalagay ni Eden dito? Marami na siyang nilagay sa motor na to. Kasi gamit na gamit niya talaga to. Isa to sa mga favorite niyang motor. Marami siyang motor actually. Ito, alam ko stock to. What else? Kung mapapansin nyo, mababa siya. Pina-lower niya. Medyo hindi katangkaran si Eden. Kaya pina-lowering kit niya tong kanyang H2. Sa CX-10R ko may ganito, pero tinanggal ko. Yung mga bagong Kawasaki kasi may ganito na Kasi sa ibang bansa, di ba, meron silang plate dito. So sa atin, pwede mo siyang tanggalin kasi hindi naman required. So this one is 998cc pagdating sa displacement. Liquid cooled, 4-stroke, 16 valve inline 4. Ang kanyang horsepower ay 197 dahil grabe. Iba naman talaga ang bilis nito. Ang kanyang weight ay 529 pounds or 240 kilograms. Using it, parang di naman sobrang bigat. I've used so many bikes siguro na nasanay na ako sa malalaki tsaka mabibigat, matataas. This one is easy to use from my experience. So, ang kanyang seat height pag stock ay 830mm. Pag 830mm, medyo tiptoe na yung karamihan ng mga Pinoy doon, lalo pag babae. Pero this one nga ay mababa siya. So, flat foot ako dito. Maganda ng ano niya, no? Ng mugs niya, Parang, bagay yung ginawa niya doon sa clutch window. Kahawig-kahawig. Stock yan. Ito rin stock. So, as you can see, we have Brembo calipers. Meron din tong launch control, may iba't ibang riding modes, and TFT color instrumentation.
Based online, ang mga kalaban daw nito or katapat na motor ay Ducati Street Fighter V4. Ayun, meron tayo nun. Ayan. Pero this one is V4S. And the KTM 1290 Super Duke R Evo, which is sobrang interested din ako nung nakita ko siya. Yung RR tsaka yung R Evo. Gusto ko rin yun sa KTM. Unfortunately, wala tayong chance makagamit dahil bihirang-bihira ang meron nun sa Pilipinas. And I don't think may demo bike ang KTM. So, we'll check the screen or the informations we can see here. Hindi pa siya keyless, guys. Most sport bike naman hindi keyless. Yan ang makikita mo sa screen. Oh, diba? In fairness, maraming information from the screen. Tapos, dito meron tayong toggle switch, of course, hazard, flash or bright, busina. Mukhang third party na rin yung busina niya. Tapos, of course, dito ang pag-power on nitong motor na to. And, wala na pala akong gasolina. Mamaya, papagasolina na kita. Start na natin. Konting painit. Bago natin i-sound check. Try natin tanggalin yung mic ko. Ayan, pinatay na natin. Maingay na yung ating motor. So, stop na rin yun. Balik na natin siya, guys, sa kalsada. At ating mga background dito ay may manok at may videoke. Time check, 3 p.m. in the afternoon. So ito, nasa kalsada naman tayo, guys. At gamit natin ngayon yung isa sa mga dream bike ko. Kahit noon pa. This is the Kawasaki H2N. Magpapasalamat ako agad sa may-ari na nagpahiram kay Mama G Adventures or Eden. Kagrupo ko siya and kaibigan ko din. So, pinahiram niya tayo dahil alam niya ang dream bike ko to at gusto kong magawa ng quick review. Literal na quick review, guys. Nagamit ko to from her house to my house and now ibabalik na natin and one long ride papunta sa Bataan. Itong H2, guys, ay hindi basta-basta available sa Pilipinas. Bihirang-bihirang mag-stock nito sa Kawasaki and pag nag-stock usually nabibili agad. Ang SRP nito ay 1.8. I'm just not sure kung nagbago na yung price because this one is 2023 and ang pagkakaalam ko may 2026 na rin. Supercharged siya na Kawasaki. Kung di ako nagkakamali, isa to sa pinakamataas na klase ng sport bike ng Kawasaki. Kaya din konti lang ang meron. So far, okay naman. Na-enjoy ko naman yung gamit sa kanya. Medyo may
siya dito sa binti. Hindi ko alam kung dahil sa exhaust or something, pero baka dahil supercharged. Maingay siya dahil naka full exhaust na siya, third party. And pagdating naman sa upo, typical sport bike, medyo may diin or may bigat sa mga kamay, kaya kailangan medyo marunong ka mag-relax lalo kung long ride. Speaking of long ride, pinang-long ride to nung may-ari ni Eden. Pinampanay loop niya to, and I believe marami na rin siyang napuntahan na lugar gamit itong motor na to kasi favorite niya tong bike niya na to eh. Although meron pa siyang ibang bikes. Of course, yung upo niya, sabi ko nga typical sport bike, hindi kasing comfy ng mga adventure or mga touring bikes. Pero pag sanay ka na, I think hindi na yun problema sa'yo. Itong gamit natin ay naka low seat using a lowering kit na pababa na to ni Eden, and flat foot tayo dito. So far, madali naman siyang gamitin. Hindi naman siya yung effort. Meron kasing mga sport bike, lalo yung mga medyo powerful na nakakatakot ng gamitin, lalo kung ang skills mo hindi naman ganun katindi. Yung upo nito guys, napansin ko, ayan, katulad ngayon, dikit tayo sa top. Pero pwede ka rin lumayo. So, siguro depende sa body type mo or sa body length na rin kung saan ka magiging komportable. Of course, mabilis siyang bumilis. Sport bike na nga eh. What else? Ang isang talagang kakaiba lang pag sport bike ang dala mo is yung pagliko mo, lalo pag slow, medyo ang hirap i-turn dahil yung radius ng turn niya maikli lang. Kung di marunong ka tumitingin, isipin nila parang hirap na hirap ka sa motor mo, hindi nila alam, normal yun sa sport bike. Pero pag mga kurbada, walang problema. Nung nagamit natin siya sa Bataan, medyo masarap din naman ang naging ride natin. Ang bilis niya, in fairness. Kaya lang gusto ko talaga yung medyo mga tiptoe ako. Nasanay na talaga yung binti ko na stretch out pag naka big bike ako. Pag medyo flat foot na ako or nakabaluktot ang binti ko, parang hindi na ako komportable. Siguro yung stock seat height nito, okay na okay for me. Nahirapan lang ako sa modes. Hindi ko kasi makita yung mga iba't ibang modes. Although meron siyang rain mode or parang wet mode, or pag umuulan, on mo siya. Siguro parang Honda para mas makapit yung gulong mo. Ganun siguro ang purpose niya. Hindi ko na pa-buying guys kasi I'll be honest, hindi ako ganun ka-familiar with this bike dahil nga bihira lang naman ako makakita nito. Isa lang, si Ida lang kakilala kung merong ganito. Sa experience niya, happy naman siya. Overall, I think it's a very nice bike. Lalo katulad ko, just sa mga dream bike ko. Would I recommend it to a beginner? Of course not. It's not a beginner bike. Would I recommend it sa first time mag-sport bike? Of course not. So kailangan may skill ka talaga dito para naman mas ma-enjoy mo siya safely. But if you have all the requirements to have this, it's a very good and nice bike. Guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, again, please subscribe para naman lagi tayong magkakasama sa mga vlogs natin, mapamotor man yan o ibang bagay. And you may also follow me on Facebook, TikTok, and Instagram para sa mga ibang ganap natin. Lagi tayong magkakasama, lagi kayong updated. And please leave a comment
on this video. And don't forget to like and share na rin. So, yun lang mga kateki. Chinare ko lang na na-experience ko na tong aking dream bike. Bye-bye mga kateki!